Good morning guys. Update lang dito sa ginagawa nating project na 2-story residential building. So as of this day, nakapagbuhos na kami kahapon ng biga. So kung mapapansin nyo, hindi siya tinatawag na monolithic, no? Hindi namin pinagsabay buhusan yung beam tsaka yung slab. Yun kasi ang definition ng monolithic. Dapat ay as per standard, dapat ay magsasabay buhusan yung beam tsaka yung slab natin. So sa ating case, inuna nating buhusan yung beam, and then nagtira tayo ng 100 mm na part ng beam para pagkabitan ng ating slab. So ang ilalagay natin dito ay steel deck, flat type steel deck. So i-welding natin dito at papatong natin dito sa may beam, and then lalagyan na natin ng reinforcement. So may nagtatanong kung pwede lang bang hindi pagsabayin ang pagbubuhos ng beam at saka yung slab. So as per standard nga ay dapat ay monolithic ang pagbubuhos, o pagsasabayin mo yung buhos ng beam at slab. So case to case basis, kung gusto mong hindi pagsabayin, pwede rin naman, pero i-anticipate mo dun sa design pa lang, dun sa pagdi-design ng dimension ng beam mo, na hindi mo pagsasabayin yung pagbubuhos ng beam at saka yung slab. So kung ganun ang gagawin mo, dapat magdagdag ka ng dimension, no? So palakihin mo yung beam mo or pataasin mo yung beam mo. So dito ang ginawa namin, nagdagdag tayo ng dimension dun sa design, anticipating na hindi tayo magbubuhos ng sabay, no? So kung 300 mm lang yung beam, nagdagdag tayo ng 100 mm. So naging 200 by 400 mm na. So ang magiging depth pa rin niya ay 300 mm plus 100 mm na yung slab natin. So ganun dapat guys, ano? Kung hindi nyo pagsasabayin buhusan ang beam at saka yung slab, i-anticipate nyo sa design pa lang. Kakausapin nyo na yung structural engineer or yung civil engineer ninyo na hindi kayang pagsabayin ang buhos ng slab at saka yung beam, para hindi naman na mahina yung beam natin. Yun lang guys, salamat. Please subscribe sa ating channel para sa mas marami pang update sa ating construction sa ating residential project. Thank you.